Apo ng time, tumataas ang bigay kanyang ng Diyos, edukasyon, amen. siya ay nagiging less religious. Yan ang survey na sinasabi. Yan ang pinapakita. Are you listening? Na the more a person gets education, the more he becomes less religious. Siya ay nagiging ateista, siya ay nagiging agnostiko, lalo na ang mga merong mga pinag-aralan. Kung silang umasta ang iba sa kanila, ay parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Lalo na ang mga nasa tinatawag na scientific community, those who believe in science. They act, they behave like they do not need God. Sa katunayan, merong teknolohiya ngayon na alam na natin sapagkat ito ay ating ginagamit araw-araw. Ito ang tinatawag na artificial intelligence or AI. Hindi nyo ba alam na ang AI ay nagpasimula sapagkat merong iilang mga tao ang gustong malaman nila kung papaano ang utak ng tao ay gumagana at papaano maililipat ang utak ng tao sa isang tinatawag na machine. And eventually, they realize that they can create a technology that, quote-unquote, thinks for itself and adapts for himself. Hence, artificial intelligence or AI. AI right now is assisting us in our everyday lives. Kapag ka umorder ka ng food, sa Food Panda, sa Grab, when you deposit money, pag ikaw ay magbayad ng iyong mga bills, pag ikaw ay mag-shopping ng iyong mga grocery, pag ikaw ay maglakbay, pretty much every part of our lives today is operated by AI. Sino sa inyo nakakaalam ng AI? Taas ng kamay. AI. Sino dito hindi alam ang AI pero OA? You do not know what AI is, pero OA lang kayo. Actually, AI, there's a variant. There's a variant of AI. Ang tawag nila dito ay Artificial General Intelligence. Okay, listen carefully. This is going to be a little bit scary. Ngayon, ang mga scientists, gumagawa sila araw at gabi para ang ating kasulukuyang henerasyon ng AI, itong ating mga nasa mobile phones, ay dumating doon sa sukdulan na ang Artificial General Intelligence or AGI ay papalitan na tayo at sila na ang gagawa ng ating araw-araw na pagpapasya. Can you imagine that? This is what they are working on right now. They are working on this technology na ang tawag ay Artificial General Intelligence. Na kapag ka ito ay maperfecto nila, yung ating araw-araw na pagpapasya, sila na ang gagawa para sa atin. Sapagkat ang teknolohiya na ito ay halos kinabisado na tayo. Yan ang ginagawa ng kanilang mga super advanced na mga algorithm. Meron nang lumalaking takot sa mga scientifico ngayon na maaari ang AI, maaari, yung sinasabing gagawin talaga, maaari ng AI ay pawiin ang ating sibilisasyon na sa halip na tao na ay mga makina na ang pumalit sa atin. Ang kanilang unang papalitan ay ang mga may hinang isip. This is their fear right now. At sabi nila, ang kagandahan sa AI ay laging naririyan, laging gising.
Kaya darating ang panahon, posible na ang krusada natin, ang tatao na ay mga AI at yung mga natutulog, yun ang unang aalisin. Ang AI kasi hindi natutulog during sermon. Kaya kahit anong oras mo tawagan si AI, gising. At maraming mga tao ngayon ang sumasamba sa AI. Sa halip na Diyos ang kanilang tawagan, si AI na lamang ang kanilang tinatawagan. Sa halip na manalangin, si AI na lang ang kanilang kinukonsulta. Maraming mga tao ngayon, walang kaibigan, wala silang tao na kaibigan, ang kanilang kaibigan ay si AI. But I want you to know that you do not need to make a God out of AI. Because AI, they do not have emotions. They do not care about you. They do not love you. You know who is the one who loves you? It is God and His Son, Jesus Christ. That's what AI cannot do for you. AI cannot save you from your sins. Only God and Jesus Christ can save you from your sins. Do you believe that? Only Jesus Christ has come down from heaven to earth to suffer and die for you. Yes, for you. When Jesus was at the cross, He was thinking of you. He cared for you so much that He offered His life for you. No technology can do that to you. We must understand that no matter how wise, intelligent, smart we are, we cannot come close to the intelligence of God. Ang Diyos pa rin ang pinakamarunong sa lahat. Ang Diyos pa rin ang ating dapat pagkatiwalaan. I have my cell phone here. I have my cell phone here. Inside the cell phone is an AI technology. But most of the time, I set aside the cell phone and I kneel and I pray and I talk to God. And God talks back to me. God speaks to me. Tonight, right here in this place, God is reaching out to you. Jesus Christ is reaching out to you. He wants to save you. He wants to rescue you and deliver you. Satan will tempt you. Huwag ka nang mag-relihiyon. Huwag ka nang pumunta sa simbahan. Huwag ka nang makinig ng mabuti dyan kay Evangelist Jonathan sa krusada. Mag-AI ka na lang. At huwag mong gaanong bigyan ng pansin ang pananampalatayang relihiyon. That is why there are many college students in the Philippines that are atheists. And they are atheists for no reason. They do not really understand what they are rebelling about God, why they are rejecting God. Listen, makinig tayo. Marahil kayo ay kabataan, sabi mo ako'y ateista na. Ako'y ateista na. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Sapagkat merong naging trahedya sa buhay mo, merong nangyaring masaklap sa buhay mo na hindi mo maipaliwanag. Marahil ikaw ay namatayan ng magulang, namatayan ng anak. Marahil may nangyaring kaaba-aba sa buhay mo at tinatanong mo ngayon kung may Diyos na buhay, kung may Diyos na umiibig sa akin, bakit nangyari sa akin ito? I want you to know it is not the presence, the existence of God that is the problem. The problem is the existence of sin. It is sin that makes us sick. It is sin that ruins us. It is Satan that steals and kills and destroys us. And remember this, only God can defeat Satan. Only Jesus Christ can overcome Satan. And if you will follow sincerely
honestly Ubus the na po. evidences and the proofs Praise God. about God.